Dilubyo kung ituring ang nangyaring malawakang baha sa Cebu dahil sa hagupit ng Bagyong Tino. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong sabi ng mga eksperto at bakit nga ba sobrang lala ng baha sa Cebu? Jiggy, halo-halo nga raw yung posibleng rason kung bakit ganito kalawak yung naging epekto o pinsala ng Bagyong Tino sa majority ng Cebu Province. At ayon nga sa kanila, number one reason, posibleng hindi na-anticipate na magiging maladelubyo ang epekto nito sa buong probinsya. Sa panayab nga natin kanina sa UP Resilience Institute Director na si Mahar Lagmay, sinabi niya kanina na isa sa mga pangunahing dahilan daw talaga yung pagkakaroon ng mababang lugar doon, tinatawag nila na floodplains na mga area. Ibig sabihin yan, kapag mababa yung lugar mo, dadaluyan ka talaga ng mga anyong tubig kagaya ng ilog. Pakinggan natin ang pahayag ni Director Lagmay. Most of them ay nandun sa floodplains na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila. Kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Ibig sabihin sa amin nun, we failed to anticipate. Kumbaga, yung dating alam natin ay kulang. Dapat napagpreparahan natin yung mas malaki dun sa alam natin. At yan, ibig sabihin yung mga video na nakita natin kung saan karamihan sa mga naapektuhan ay subdivision, ito yung binabanggit ni Dr. Lagmay na parang mga floodplains, yung mga bahain din na area. Jiggy, tama ka dyan. Yung pagdami ng mga subdivision o kung tawagin nga rapid urbanization, malaking factor rin kung bakit nagkaroon ng ganito kalawak na pinsala o pagbaha. Dahil daw kasi kapag nako-construct yung mga kabahayan dyan, naapektuhan yung daloy ng tubig at kung mababa ang lugar mo, malaki yung tsansa na yan yung unang puntahan ng tubig baha. Pakinggan uli natin yung sinabi ni Dr. Lagmay. Na kapag overpopulated, overcrowded ang isang syudad, mahirap i-manage ang disaster. Kasi dapat you make room for the river para kahit dumaan yung baha, kahit ganong kalaki pa to, iwas yung mga kabahayan, iwas yung mga critical infrastructure. At may kinalaman din ba itong mga pagbahang ito sa flood control projects? Jiggy, sa panayam nga kanina ni Ted Filon at DJ Chacha kay Cebu Governor Pam Baricuatro, sinisisi niya yung mga substandard daw na mga flood control projects na hindi napakinabangan kaya't ganito yung naging resulta sa kanilang probinsya. At ayon nga rin kay Governor Baricuatro, ito raw yung naging pinakamalalang pagbaha in the recent history of Cebu Province. Narito yung sinabi ni Governor Baricuatro. I'm furious. 26.600 plus flood control project in Cebu, and yet we're suffering from massive flooding here, flash floods. So, that's enough. People who did this should be held accountable also. Mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Jiggy, kanina nga sa pakikipag-usap natin sa UPRI, maidagdag ko na lang din, sinabi nila na a day bago mag-landfall sa Cebu, yung Bagyong Tino, na-predict na daw nila o na-forecast na nila kung aling mga bayan, ultimo yung pinakamaliit na barangay, yung posibleng maapektuhan o malaki yung tsansa ng pagbaha. At sa isa namang press briefing kanina with Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi niya na nasa 343 flood control projects yung ginawa sa buong probinsya ng Cebu under the term of former President Rodrigo Duterte. Samantalang nasa 168 naman daw yung ginagawa o nagawa na under naman sa administrasyon ni PBBM. At ayon naman kay Baricuatro, sa kabila ng mga numerong ito, ganito yung naging epekto, ganito kalala, sana daw matunton kung sino yung mga may kapabayaan sa proyektong ito at dapat daw ay panagutin. Yan muna ang latest. Jiggy? Yan po ulat ni Ian Suyu mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.